Hi. Iyon lang ang nasabi ni Phoebe. Nang makita ang asawa. I'm glad you're awake now, how are you? How do you feel now? Sunod-sunod na tanong ni Sebastian sa asawa. I'm thirsty, alangan sagot ni Phoebe. Thirsty? Wait, I will call first your nurse. Para matignan kanya muna, sabi ni Sebastian sabay binuksan ang pinto ng kwarto ng asawa. Jameson, tumawag ka ng nurse, sabihin mo ay gising na ang asawa ko, at nauuhaw siya, utos ni Sebastian. Ayaw niyang iwan ang asawa. Yes sir, sumunod naman agad si Jameson. Ilang minuto lang ay dumating na ang nurse ni Phoebe. Welcome back Mrs. Davis, I am Isa your nurse. Alam mo po ba kung nasaan po kayo? Nakangiting sabi ng nurse. Yes, I am in the hospital. Good. I will just check your vital sign. And then I will let you drink water, sabi ng nurse. Tumango naman si Phoebe, kaya agad siyang chinek ni Isa.at nang masiguro na okay naman ang mga vital sign ni Phoebe, ay tinulungan niya itong makaupo sa kama, para makainom ito ng tubig. Zip little by little ma'am, nakangiting sabi ni Isa. Okay naman lahat ng vital sign mo, tatawagan ko na po si Dr. Falcon para ma-check niya po kayo, sabi ni Isa sabay umalis na ito upang tawagin ang doktor. Love, you don't know how much I am happy now that you're awake, maluhang-luha sabi ni Sebastian na kinuha ang kamay ng asawa, habang umupo sa hospital bed ng asawa niya, at hinalikan ang mga kamay ng asawa. I'm sorry for everything. Hindi ko sinasadya na saktan ka. I don't want to hide anything to you. Pero dahil sa kagustuhan kong hindi ka masaktan ng sobra-sobra, ay hindi ko muna sinabi sa'yo ang lahat. Gusto ko kasing ihanda ka at ihanda rin ang sarili ko, para sa kung anuman ang mangyari ay maramdaman mo na nandito ako lagi para sa'yo, I love you so much, seryosong sabi ni Sebastian. I know, heard you telling that to me. And I love you too, sabi ni Phoebe sa asawa. You're the air that I need to be able breathe love, hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin, I can give up everything but not you, remember that? Tuluyan ng napaluha si Sebastian, kinagulat naman ni Phoebe ang pag-iyak ng asawa. You're crying, di makapaniwala. Sabi ni Phoebe sabay pinunasan ng luhang pamatak sa mata ng asawa. I'm sorry din kung di kita hinayaan na magpaliwanag, I was so hurt that hindi ko na naisip pa na bigyan ka ng chance to explain, I felt you betray me and only used me to get your inheritance or what's over, sabi ni Phoebe. Kahit hindi ko pa makuha ang mana ko love, basta nasa tabi kita ay makakaya kong mabuhay, hindi ako natatakot na maghirap o mawala ang lahat sa akin, basta kasama kita, with you by my side I know I can survive, seryosong sabi ni Sebastian. Simula nang mahalin niya ang asawa, ay hindi na niya naiisip pa ang mana, o ang pera basta ang importante lang sa kanya ay ang asawa niya. Akala ko lahat ng pinakita mo sa akin ay pagkukunwari, since the day we visit my parents' house ay natutunan na kitang mahalin, when you open up your heart to me, ay nahulog na ang puso ko sa iyo, kaya when everything went wrong sobra-sobra akong nasaktan, kasi ikaw ang huling taong iisipin ko na sasaktan ako, sunod-sunod na pamatak ang mga luha ni Phoebe. Nung nabangga kami ni Hemira I was too scared, kasi hindi pa ako handang iwan ka, I still want to be with you. I still want to build our family with you, I still need to tell you that I'm pregnant, kaya sobrang takot ko noon. You're safe now love together with our baby, pagpapatahan ni Sebastian sa asawa, sabay halik sa noo nito. Together we will take care of this baby. Our baby, hinding-hindi na ako papayag pa na mawala ka sa akin. Na kung kailangan ikulong kita ay gagawin ko, wag ka lang mawala sa akin, remember that dear wife, sabi ni Sebastian. Napatawa naman si Phoebe sa huling sinabi ng asawa. I'm glad I now see you smile, I miss it nakangiting sabi ni Sebastian, sabay halik sa labi sa asawa. I miss your lips wife, nakangiting sabi ni Sebastian, hahalikan pa sana niya ulit ang asawa nang may kumatok bigla. Iyan na yata ang doktor ko, nakangiting sabi ni Phoebe. Istorbo, pabulong na sabi ni Sebastian. Napangiti na lang si Phoebe sa sinabi ng asawa. Maya-maya lang ay pumasok na ang doktor ni Phoebe, chinek siya nito. I will just run few tests to you Mrs. Davis, if the results will be positive. I can send you home by tomorrow,
Pwedeng sa bahay ka na lang magpagaling ng lubusan, I'm happy you're awake now, nakangiting sabi ni Dr. Falcon. Thank you Doc. I will just give you a painkiller, para sa possible headache na mararamdaman mo, pati sa upper body pain. It's normal na maramdaman mo yun, since nabugbog ang katawan mo sa aksidente. Was it safe for the baby? Tanong ni Phoebe. Yes, it is safe. I already consult Dr. Fiona regarding this. I think you know her since nabanggit niya na nagpa-check up ka na sa kanya the day before your accident, sabi ni Dr. Falcon. Bago sila maaksidente ni Hemira, ay nalaman niya na buntis siya. Ilang araw na kasi siyang nahihilo at nagsusuka, kaya ng araw na iyon ay nagpasya siyang mag-take ng pregnancy test. At nag-positive nga ito, sobrang tuwa ang naramdaman niya nang makita ang resulta, dahil matagal na niyang gustong magkaanak. Kaya naman para lubusan siyang makasiguro na buntis nga siya, ay nagtungo siya sa hospital na ito kung saan siya nakakonfine ngayon. Kilala niya si Dr. Fiona dahil ito ang doktor ng ate niya ang asawa ng kuya Kyle niya. Kinumpirma nito na nasa between 8 to 9 weeks na siyang buntis, sobrang saya niya ng araw na yon, lalo na nang ipakita sa kanya ang heartbeat ng baby na nasa tiyan niya. Wala siyang ibang inisip nung mga oras na yon, ay kung paano niya babuoy ng pamilya niya. Hindi siya papayag na isilang ang anak niya na hindi sila buo, kaya naman kinabukasan ay pinasya niyang makipag-usap na kay Sebastian, para maklaro na nila ang lahat. She is willing already to listen to him, and fight for their marriage and for their baby. Yes, I know Dr. Fiona, nakangiting sagot niya. We are not rushing to go home Doc, so please make sure that everything will be okay for my wife now, before you release her. Seryosong sabi ni Sebastian, gusto niya makasigurong talagang na magaling na ang asawa, ayaw niyang mangyari ang nangyari kay Hemira, na akala nila ay okay na ito. Yes of course Mr. Davis, I will check everything, sabi ni Dr. Falcon. What happened to Hemira? Biglang tanong ni Phoebe nang makaalis na si Dr. Falcon. She's in coma right now, they thought that she had the less injury, but it turned out na nagkaroon siya ng blood clot sa utak. They already removed the blood that blocked one of her veins, but still she is in coma. When she wake up she will not be able to speak nor walk cause there is a vein connected to her spinal cord that got damaged, kwento ni Sebastian sa asawa, kasalukuyan itong kumakain ngayon. Is she staying in this hospital? Tanong ni Phoebe sa asawa. Yes. You have the same doctor. Why? Tak-ang tanong ni Sebastian. Before we hit the car I told her that I'm pregnant, she tried to stop but it was too late to do that, dahil hindi na rin kinayang magpreno ng kasalubong namin. I'm not sure kung tama ba ang narinig ko na nagsorry siya, she want me to die but when that I'm pregnant. She want to stop but too late, malungkot na sabi ni Phoebe. Bigla naman nag-init ang ulo ni Sebastian, nang malaman na ginusto ni Hemira na mamatay ang asawa. Nawalan na siya ng anak, kaya siguro ginusto niya wag ituloy ang binalak niya. Car accident din ang sanhi kung bakit nawala ang baby niya. But I'm not thankful for that. The fact that she want you dead was unforgivable. Galit na sabi ni Sebastian. Please don't get mad of her, she's suffering now the consequences of her action. Hinawakan ni Phoebe ang kamay ng asawa, para pakalmayan, alam niya na ang galit nito ay di biro. I hope we'll recover. I know nasaktan lang siya ng husto, because she loves you, dagdag pa na sabi ni Phoebe. You really have a good heart love. Sa kabila ng binalak niya na masama, ay nais mo pa siyang gumaling, sabi ni Sebastian sa asawa na pinaglalaroan na nito ang mga daliri ni Phoebe. What is the use of getting angry with her? Alam ko na ang totoo at kasama na kita ngayon. That's the important. Isa pa if God can forgive why not us right? Totoo ang sinabi ni Phoebe. Wala ni katiting na galit siya na nararamdaman kay Hemira. Hindi siya santo pero ano naman ang makukuha niya, kung magagalit pa siya kay Hemira, hindi naman siya ang nag-suffer sa masamang ginawa ni Hemira. Kasama na niya ngayon ang asawa. Isa pa ang Diyos nga nagawang patawarin siya, siya pa kaya na tao lang at nagkakamali din, God gave her second chance to live. And that's also she want for Hemira. Nagmahal lang siya kaya nagawa niya yun, lahat naman ng tao gagawin ang lahat, para sa tao nilang mahal, kaya naiintindihan niya si Hemira. Did you see her already? No, I don't want to leave your side, hanggang hindi ka pa nagigising,
I want to be the first person na una mong makikita pagmulat mo ng mga mata mo, sabi ni Sebastian. Ilan beses na siya sinabihan ng mga magulang niya, na dalawin niya si Hemira, kahit sandali ay hindi niya ginawa. Sa mga oras na di pagising ang asawa ay ito lang ang priority niya. Let's visit her together, I want to see her, sabi ni Phoebe. Gusto niya malaman ang kasalukuyang lagay ni Hemira. Not now, when the day they will release you, we will visit her, but for now think first of yourself, final na sabi ni Sebastian. Ayaw niya munang may stress ang asawa niya, alam na ng mga magulang ni Hemira ang totoong dahilan ng pagkakaaksidente nito, at alam niyang galit ang mga ito sa kanya at sa asawa niya, hindi niya papayagan ang sino man na manakit pa sa asawa niya sa ngayon. Tumango naman si Phoebe sa pasya ng asawa, nakita niya na final na ang desisyon nito, kaya hindi na niya ginawa pang tutulan. Pagdating ng hapon ay dumating na ang mga magulang ni Phoebe. Ang mama niya ay napaiyak pa sa sobrang tuwa nang makita siya. Huwag ka nang umiyak mama, ayos na ako, pagpapatahan ni Phoebe sa ina. I'm just happy that you're awake now princess, akala ko iiwan mo na ang mama, and I am happy also na magkakaapo pa ako sa iyo, nakangiting sabi ni Valerie, habang nagpupunas ng mga luha. Ako din mama, sobrang saya ko. Kaya dapat hindi mo na ako tinatawag na princess, dahil ito nasa tiyan ko ang magiging princess o prince natin, masayang sabi ni Phoebe. Pero habang hindi pa lumalabas yan, ikaw pa muna ang princess namin anak, sabi naman ng daddy niya. Niyakap niya pareho ang mama at daddy niya sa sobrang tuwa niya. I'm happy that we are complete now. That I have a complete family now, masayang sabi ni Phoebe. Kahit pa hindi mag-asawa ang mama at daddy niya, ay matatawag pa rin na kompleto sila. Ang pagiging magkasundo ng mga ito ay sapat na sa kanya, para matawag niya ang pamilya niya na buo. Sisi, sigaw ni Margie na biglaan binuksan ang pinto ng kwarto ni Phoebe. I'm happy you're awake now, lumapit ito kay Phoebe at biglaan na niyakap. Napangiwi naman si Phoebe sa ginawa ni Margie, sensitive pa ang buong katawan niya, dahil sa aksidente kaya naman madali pa siyang masaktan. Si Margie, nasasaktan si Phoebe. Her body still sensitive, sabi naman ni Edison na kasama ni Margie na dumating. Sorry sisi, na-excite lang kasi ako. Tingin pa umanhin ni Margie. It's okay Margie, pero next time be careful, nakangiting sabi ni Phoebe. Of course. I'm glad na pinili mo na magising, nakangiting sabi ni Margie, kapatid na ang turingan nila ni Phoebe. I heard all of your voice, yung time na kinakausap niyo ako na walang malay, lahat yun panarinig ni Lola, kwento ni Phoebe. Lola, sinong Lola anak? Takang tanong ni Valerie. Your mom mama. Si Lola. I was wake up in a beautiful garden. And she appeared, she told me that I am one of the people who give a chance to choice if I want to live or to go in heaven already. To help me decide, she allowed me to listen to all your voices, masayang kwento ni Phoebe. Kahit hindi naman niya panarinig yung mga boses namin, babalik ka naman sa amin di ba? Tanong ni Margie. Yes of course, I'm not yet ready to die, I still have a baby needs to grow up. Si mama at daddy ayaw ko pang iwan. Ikaw Margie syempre gusto pa kitang makitang ikasal. Syempre I'm not yet ready to leave my husband. Pagkasabi nun ay tinignan ni Phoebe ng may buong pagmamahal ang asawa na nakaupo sa tabi niya. Makalipas lang ang 2 araw, ay pwede nang lumabas ng hospital si Phoebe. Siniguro muna talaga ni Sebastian na magaling na ang asawa, bago ito lumabas ng hospital. Nang araw din iyon ay pupuntahan nilang mag-asawa si Hemira. What are you doing here? Galit na sabi ng mommy ni Hemira, pagkakita kay Phoebe. We came here to see Hemira. Sabi sa ina sa seryosong sabi ni Sebastian, na di nagustuhan ang ginawa ng ginang. Only now you will check my daughter Sebastian. Bakit ngayon mo lang naalala na dalawin si Hemira? May galit pa rin na sabi ng ina ni Hemira. Sorry for being rude but I don't need to explain anything from anyone, seryoso at formal na sabi ni Sebastian. Talaga, sino ba ang may dahilan, kung bakit nandito ngayon ang anak ko? Tinignan ng ina ni Hemira ng masama si Phoebe. Hindi na ba mahalaga sa'yo si Hemira? Look at her. Walang malay at kapag nagising ay hindi na makakapagsalita at makakalakad, at sigurado akong hindi niya matatanggap yun.
She will choose to die than to have that situation, may hinanakit na sabi ng ina ni Hemira. Like I said before, I don't need to explain to you, and don't give a look like that to my wife. Kung meron man dapat sisihin dito ay si Hemira yun, and if I want to, I can sue her for attempting to kill my wife, so don't accuse my wife with that nonsense allegations. Galit na sabi ni Sebastian, hindi niya gustong si Phoebe ang sinisisi nila sa nangyari kay Hemira. Talaga Sebastian, kakayanin mong kasuhan si Hemira. Talagang nagbago ka na, dati lahat ng gusto ni Hemira binibigay mo, now what happened? Kinalimutan mo ang pagkakaibigan nyo nang dahil lang sa isang babae. Galit na sabi ni Mrs. Lim. Hindi niya matanggap na binabaliwala na lang ni Sebastian ang anak. Tama nga ang mga nababalitaan niya tungkol dito. The woman you're talking about is my wife. Galit na sabi ni Sebastian. Tama na Sebastian, saway ni Phoebe sa asawa. I understand you Mrs. Lim kung bakit kayo nagagalit, pero walang may gusto sa nangyari kay Hemira. Hindi ko ginusto na magkaganyan siya, I asked her to stop but she don't want to stop. Siguro ito na yung sagot ng Diyos sa kanya para magbago, seryosong sabi ni Phoebe. Ayaw niyang patulan ang ina ni Hemira, dahil alam niya na isa itong ina, kaya nagkakaganyan ng ginang. Walang ina ang gugustuhin na makita ang anak na ganun ang kalagayan, katulad ni Hemira. Ang lakas din ng loob mo, na sabihin na pinaparusahan ng Diyos ang anak ko, dahil ba asawa ka ng isang Davis? Kaya ka nagkakaganyan. Sino ka ba bago ka naging asawa ni Sebastian? Galit na sabi ng ina ni Hemira. Naramdaman ni Phoebe ang galit ng asawa, at alam niya na sasagot na ito sa ginang, ngunit hinawakan niya ito para pigilan sa pagsagot sa ginang. Hindi ko po kailangan maging Davis para magsabi ng totoo, and for the record isa po akong Duffield bago maging Davis. I believe you know my father Mr. Leonardo Duffield. Buong pagmamalaking sabi ni Phoebe, hindi niya gustong maliitin siya ng kahit na sino, Duffield man siya o hindi ay ipagmamalaki niya ang sarili sa kahit sino man, dahil sa alam niyang isa siyang mabuting tao. Ikaw ang sinasabing pasaway na anak nila Leonardo, I know your parents especially your mom, but anyway makakaalis na kayo, hindi kailangan ni Hemira ng awa ninyo higit sa iyo Phoebe, sukdulan ang pagkamuhi ng anak ko sa iyo. At Sebastian alam ko ikaw ang may dahilan ng nangyayari sa negosyo ngayon ng pamilya namin. Sana lumaban ka ng patas, dahil walang kinalaman ang negosyo namin sa problema ninyo nila Hemira, seryoso at galit na sabi ng ginang. When it comes about my wife I don't fight fair tita. But for now I will stop everything. Pero sa oras na manggulo na naman kayo sa amin ng asawa ko. I will make sure na walang matitira sa inyo. Kahit pakiusapan pa ako ng mga magulang ko. Seryosong sabi ni Sebastian. Nalaman na ng mga magulang ni Sebastian ang totoong dahilan ng pagkakaaksidente ni Hemira at Phoebe. Lumapit kasi ang ama ni Hemira sa daddy niya, para makiusap na patigilan na siya sa pagpapabagsak ng company ng mga Lim. Dahil sa malapit ang mga ito sa mga magulang niya, dahil minsan nang matuloy na magbuklod ang dalawang pamilya, dahil sa kuya niya ay pinakiusapan siya ng daddy niya na itigil na ito, alang-alang na lang sa alaala ng kuya Colin niya. Matapos noon ay umalis na silang mag-asawa. Iniwan nilang nagpupuyo sa galit ang ginang. Welcome home. Sabay-sabay na sabi nila Margie, Edison mga magulang ni Phoebe, ang kuya Kyle at Brady ni Phoebe. You are all here? Masayang sabi ni Phoebe, natutuwa siyang makita ang buong pamilya niya, bagamat alam niyang hindi pa komportable ang kuya Brady niya sa presensya ng mama Valerie niya, ay nandito pa rin ito para sa kanya. We just want to welcome you home princess. We are happy that you are fine and my future niece or nephew, masayang sabi ni Brady. Hindi man siya pa okay tungkol kay Tita Valerie niya, ay hindi naman niya idadamay ang relasyon nila ng bunsong kapatid. Thank you for coming here. You don't know guys how much I am happy now, masayang sabi ni Phoebe. You deserve to be happy anak. Dapat noon pa, sabi ni Leonardo sa anak. Sa dining area na po natin ituloy ang pag-uusap, we prepared foods for everyone, masayang sabi ni Margie. Lahat naman sila ay sumunod na dito sa dining area. Si Sebastian inaalalayan pa rin ang asawa, dahil medyo hirap pa ito maglakad, dahil sa pagkabugbog ng mga paa ni Phoebe sa aksidente. Thank you for this, masayang sabi ni Phoebe sa asawa.
Alam niya na si Sebastian ang nag-organize nito. Anything for you wife, pero si Margie talaga dapat ang pasalamatan mo because she all did this, sabi naman ni Sebastian sa asawa na inalalayan makaupo. I will do that later, mahinang sabi ni Phoebe. Ehem lovebirds mamaya na yan, kumain muna tayo, talk song sabi ni Margie. Naiinggit kasi sa inyo si Margie, kaya ganyan yan, pang-asar na sabi ni Edison. Sinong naiinggit ako ba o ikaw? Wag ako Edison, ikaw nga dyan ang walang love life. Mataray na sabi ni Margie, ikaw ba meron? Bakit di ako na-inform? O alam kaya niya, pang-aasar ulit na sabi ni Edison. Nakasimangot na si Margie sa huling sinabi ni Edison, halatang napipikon na ito. Tama na yan at baka kung saan pa mapunta yang asaran nyo, kumain na tayo, saway naman ni Valerie sa dalawa. Masayang kumain ang lahat, they talked about sa paparating na baby nila Sebastian at Phoebe. Maya-maya biglang nagring ang phone ni Brady. Excuse me I will just answer this call, paalam ni Brady sa mga kasama. Lumayo siya kasi ang mommy niya ang tumatawag. Ayaw niyang marinig ng mommy niya kung nasaan siya, dahil tiyak na masasaktan ito sa malalaman. Hello mom. Brady Aho help me please, umiyak na sabi ni Veronica. Wait, why are you crying? Are you okay? Alalang sabi ni Brady. I'm not okay anak. Ang daddy mo i-divorce na niya ako, iiwan na ako ng daddy mo dahil sa tita Valerie mo, hindi ko kayang mawala ang daddy mo Brady. I will die, umiyak na sabi ni Veronica sa anak, narinig niyang nag-uusap noong isang araw sina Kyle at Leonardo. Tinatanong ng panganay nila, kung may desisyon na napinal ang ama tungkol sa balak na pagpapadivorce nila ng mommy niya, hindi na niya narinig ang sagot ng asawa, dahil biglang dumating si Maming. Where did you get that mom? You're just thinking too much. Walang balak na ganyan si Daddy. Isa pa ang alam ko hindi siya babalikan ni Tita Valerie, sabi ni Brady sa ina, walang nababanggit sa kanya ang ama o kahit ang kuya niya. Tungkol sa bagay na iyon at isa pa kilala niya ang daddy niya, hindi nito hahayaan na maiskandalo ang pamilya, sa oras na hiwalayan nito ang mommy niya, kilala silang pamilya. I'm sure about it Brady, I heard them, your kuya Kyle and dad you're talking the other day about this matter, alam lahat ng kuya mo. At alam mo ba ang masakit sa tingin ko ay okay lang sa kanya, umiiyak na sabi ni Veronica. I rather die than to see you dad and my dear sister together, hindi ko kakayanin Brady, hindi, mahal na mahal niya si Leonardo, selfish na siya kung tawagin pero umikot na ang mundo niya sa asawa, alam niya na hindi siya nagawa nito mahalin tulad ng pagmamahal nito kay Valerie, pero tinanggap niya lahat yun dahil mas pipiliin niya na makasama ito nang hindi siya mahal, kesa ang mahiwalay dito. Calm down mom, don't do anything that will hurt yourself. I'm on my way. Pupuntahan kita, sabi ni Brady sa ina. Nagpipigil siya ng galit niya, galit para sa ama at kuya niya, na kung totoo nga ang sinabi ng ina ay hindi niya papayagan, ayaw niyang mawala ng ina. Alam niya tutuhanin ng mommy niya ang gustuhin mamatay, kapag hiniwalayan siya ng ama. No I want you to talk to your dad to convince him, na wag akong hiwalayan, alam ko kasama niya ngayon ang kapatid ko at ang walang kwentang anak nila, go to him bring him back to me, please anak. Please, pagmamakaawang sabi ni Veronica sa anak. Okay I will talk to him now. But I will send Mandy to you. She will stay there until I will come, and I will not take no for an answer. Kakausapin niya ang ama at ang kapatid, para linawin ang totoo sa kanila. Okay, it's fine with me. But promise me, you will talk to your dad now, sabi ni Veronica, umaasa siyang makikinig si Leonardo kay Brady. Yes mom. I will go to him now. Wait for Mandy she will come there, huling sabi ni Brady sa ina bago ibaba ang cellphone, agad naman niyang tinawagan ang asawa upang sabihan na puntahan ang ina, hindi na niya pinaliwanag ang dahilan, dahil gusto niyang magmadaling kausapin ang ama, upang makaalis agad siya para mapuntahan ang ina. Si Kyle naman napansin na parang seryoso ang usapan ng kapatid at ang kausap nito sa cellphone. Ibaba nito ang cellphone ay nilapitan niya ito. Is everything alright Brady? Tanong ni Kyle sa kapatid. Totoo ba na alam mo na may balak si daddy na i-divorce si mommy? Bakas sa boses ni Brady ang pagpipigil ng galit. Sinong nagsabi niyan sa'yo?
Seryosong sabi ni Kyle, hindi nila pa sinasabi kay Brady ang balak ng ama, dahil hindi pa naman pinal ang desisyon nito. Ako ang unang nagtanong kuya, kaya sagutin mo ko. Totoo ba? Medyo napalakas ang boses ni Brady sa huling sinabi niya. Lower your voice Brady, baka marinig ka nila. Saway ni Kyle sa kapatid, ayaw niyang masira ang kasiyahan na meron sila ngayon, this is Phoebe Day. Sagutin mo ako kuya, seryosong tanong ni Brady. Yes daddy have plans pero hindi pa final, kaya hindi namin sinasabi sa iyo, sabi ni Kyle, kailangan na niyang sabihin kay Brady ang plano ng ama, dahil alam niya na hindi ito titigil hanggat di niya sinasagot ang tanong nito. Meron siyang balak na i-divorce si mommy. You knew his plan from the start, pero wala kang ginagawa para pigilan yan. Galit na sabi ni Brady, hindi niya maintindihan ang kuya niya sa bagay na iyon. I told him na hindi ipapayag si mommy sa gusto niya, na hindi kakayanin ni mommy na mawala siya, pero buo na ang desisyon ni daddy. He told me na mas lalong masasaktan lang si mommy, kung itutuloy nila ang pagsasama nila, which is true, paliwanag ni Kyle sa kapatid, alam niya na nagagalit lang ang kapatid para sa ina. Ganun na lang yun kuya, papayag ka na lang na hiwalayan niya si mommy. May hinanakit na sabi ni Brady. Hindi ko gusto ang desisyon ni daddy, alam kong di kakayanin ni mommy, pero kailangan natin intindihin si dad. His feelings, sabi ni Kyle, hindi niya pwedeng pilitin ng ama na ituloy ang pagsasama nila ng mommy niya, tama ang daddy niya, pareho lang sila magiging miserable, if they continue their marriage. Ganun na lang yun, iniisip mo ang nararamdaman ni daddy, pero si mommy hindi mo naisip, anong klase kang anak. Di na napigilan tuluyan magalit ni Brady. What kind of son I am? You're asking me that. Bakit Brady sa tingin mo kung pipigilan natin si daddy na huwag i-divorce si mommy? Sa tingin mo magiging masaya si mommy? Sa tingin mo ano ang mararamdaman ni daddy? Tandang padamdam. Titira ba tayo sa iisang bahay para bantayan sila, na wag mag-away? Tandang padamdam. Nakita mo naman ang nangyari kay daddy the last time they fight. Tandang padamdam. Hindi lang si daddy ang iniisip ko pati si mommy. Dahil kahit pilitin natin na pagsamahin sila, magiging miserable lang ang sitwasyon ni mommy. Oo sa una hindi niya kakayanin, pero kaya nga nandyan tayong dalawa na anak niya. Para suportahan siya, na hindi lang dapat si daddy ang isipin niya. Na nandito tayong dalawa na mahal siya, mag-isip ka nga muna ng mabuti, bago ka magalit dyan, hindi na issue dito kung sino ang magiging masaya. Ang magiging issue dito ngayon, kung alin ang mas makakabuti sa lahat, dahil kahit kailan hindi na nila dapat isipin ang maging masaya, dahil sa nangyari unless magkapatawaran sila at magpaubaya ang isa sa kanila, pikan na paliwanag ni Kyle sa kapatid, na pikan siya nang sabihin nito na anong klase siyang anak. Tinatanong mo ako kung anong klase akong anak, dahil mas iniisip ko ang mararamdaman ni daddy, ikaw ngayon ano ang ginagawa mo di ba mas iniisip mo ang mararamdaman ni mommy kesa kay daddy? Mag-isip ka nga muna, seryosong sabi ni Kyle. I know daddy can handle everything, but mom I don't think so, sinasabi mo na may kailangan may magpaubaya. Hindi ba pwedeng gawin yun ni daddy? Galit na sabi ni Brady, gusto pa rin niyang ipilit ang ayaw niyang mangyari na mag-divorce ang mga magulang niya. Brady naiintindihan mo ba ako o ayaw mong intindihin? Saan sa salitang miserable ang hindi mo maintindihan ha? Tuluyan ang nagalit si Kyle kay Brady, hindi sa payag na payag siya na maghiwalay ang mga magulang, pero kung ipagpapatuloy ang pagsasama ng dalawa, malamang may isa sa kanila ang maagang mamatay, dahil sigurado siyang walang araw na di mag-aaway ang dalawa, dahil magiging paranoid na ang mommy niya kapag tungkol sa daddy niya. Samantala napansin naman ni Leonardo na tila nag-aaway ang dalawa niyang anak na lalaki, napansin din ito ni Phoebe. Kaya naman tumayo kahit hirap itong maglakad ay nilapitan niya ang dalawang kapatid, na ganun din ang ginawa ni Leonardo. What's happening here? Nag-aaway ba kayong dalawa? Seryosong tanong ni Leonardo, nakikita niya sa mukha ng dalawang anak ang galit. Kuya Kyle, Kuya Brady anong problema? Tanong ni Phoebe sa dalawang kapatid. Since nandito na din si Phoebe, why not tell her that your plan about mom? Seryosong sabi ni Brady. What are you talking about Brady? Tak ang tanong ni Leonardo sa anak. Okay, I will tell.
Phoebe dad want to divorce mom. I know mom is not your real mom, pero hindi mo naman siguro gugustuhin na maghiwalay sila, you know how much mom loves dad right? Sabi ni Brady. Yes kuya I know that but we have to respect whatever dad's decision, malumanay na sabi ni Phoebe. Wait don't tell me na alam mo din ang planong ito. Galit na tanong ni Brady. Wag sanang sumagot ng oo si Phoebe, dahil hindi niya alam ang posibleng masasabi niya. Dahil pinagmukha silang tanga ng mommy nila ng ama at mga kapatid. Tumingin si Phoebe sa ama at kay Kyle. Oh good, silent means yes. Galit na sabi ni Brady. Watch your word Brady, show some respect to dad. Galit na sabi ni Kyle. Sino pang nakakaalam sa balak mo dad? Alam din ba ni Tita Valerie? O si Sebastian, great so kaming dalawa lang ni mom ang mukhang tanga dito pala. Ano to pinagkakaisahan nyo si mom? Bakit Phoebe gusto mo bang mabuo ang pamilya nyo? Gusto mo bang ikaw lang at si Tita Valerie ang masaya, samantalang si mommy miserable? Oo hindi naging mabuting ina si mommy sa'yo, pero kahit papano naman pinakitaan ka kita ng kabutihan noon, galit na sabi ni Brady. Huwag mong sisihin si Valerie o higit sa lahat si Phoebe sa desisyon kung i-divorce ang mommy mo Brady. No one influenced me on that decision. Hindi na makakabuti pa sa amin ng mommy mo ang magsama pa, seryosong sabi ni Leonardo. At ano ang makakabuti dad? Ang hiwalayan siya at magsama kayo ni Tita Valerie. Hindi mangyayari yun Brady. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Hindi ako makikipagbalikan sa daddy mo, biglang sabi ni Valerie. Nilapitan na nila ang mag-aama nang marinig niya ang malakas na mura ni Brady. Oh come on tita, sinong niloloko nyo? Di ba kaya kayo bumalik para kunin si Phoebe at si Daddy? How will I believe you kung nagawa mo ngang magsinungaling sa sarili mong anak? Don't treat me like a small kid, hindi ninyo ako mapapaikot, sarcastic na sabi ni Brady. Show some respect Brady. Galit na sabi ni Leonardo, hindi niya nagustuhan kung paano makipag-usap ang anak kay Valerie. Valerie your aunt, hindi kita pinalaking bastos, sabi pa ni Leonardo. Yes she's my aunt who wants to ruin the life of her own sister, galit pang sabi ni Brady. Sasagot sana si Leonardo pero naunahan siya ni Valerie. Kung gusto kong sirain ang buhay ng ina mo, na nagkataon na kapatid ko. Brady ay dapat noon pa, sa totoo lang ako ang totoong may karapatan sa daddy mo. Pero di ko pa ginulo sila. Ang tanging gusto ko lang ay makuha ang anak ko. At alam ko na hindi hihilingin ni Phoebe na mabuo kami. Dahil masyado nang malaki si Phoebe para dyan. Higit sa lahat na iintindihan niya ang sitwasyon. Higit kaming mag-ina ang may karapatan sa daddy mo Brady kung iyan ang iniisip mo, pero pareho kami ni Phoebe na ayaw i-divorce ng daddy mo ang mommy mo. We are telling him not to do that, dahil alam namin na hindi niya kakayanin, pero hindi na maliit na bata ang daddy mo. Kung ayaw na talaga niya ay wala tayong magagawa. Paliwanag ni Valerie sa pamangkin, naiintindihan niya ang galit nito. Brady kaya hindi maganda ang relasyon namin ng ina mo, sa maniwala ka man o hindi ay mahal na mahal ko siya, dalawa lang kaming magkapatid, kaya hindi ko iisipin na sirain ang buhay niya, hindi ako santa pero alam ng Diyos kung gaano ko kamahal ang mommy mo, maluha-luhang sabi ni Valerie. Kuya don't think na pinagkakaisahan ka namin, nagkataon lang na nasabi ni daddy sa akin. Pero tama si mama hindi ko rin naman gugustuhin na masaktan si mommy, I still love her even she hates me, she's still part of my life. At wag mong iisipin na niloloko ka namin, ayaw lang talaga munang sabihin ni daddy sa'yo, kasi di pa nga final yung desisyon, malumanay na sabi ni Phoebe na hinawakan pa ang braso ng kapatid. Kahit ano pang sabihin ninyo ay tinago nyo pa rin sa amin ni mommy, ginawa nyo pa rin kaming tanga. Galit na sabi ni Brady na di sinasadyang winaksi ng may kalakasan ang brasong hawak ni Phoebe, dahilan para matamba si Phoebe, matapos noon ay umalis na si Brady. Love! Sigaw ni Sebastian pabagsak ang asawa ng makitang. Brady! Sigaw naman ni Kyle na sinundan ng kapatid. Anak, tanging nasabi ni Leonardo.